guys! Welcome back to our channel, Peel in Shimla. So, for today's video guys, since it's Monday and 10:30 in the morning, and umalis si Bianong lalaki, ang Bianong kung babae ay si mother-in-law is still in the Guler village. So, I will cook this kalabasa. Ganitong way nila guys, pagluluto ng kalabasa. I mean, ganito, maliliit ang kanilang gayat. Hindi katulad sa atin, mga bulang lang, malalaki, ganyan. Tapos, nagayat na rin ako ng piyaj, lasan, and tomato. So, my father-in-law want me to cook this one since he will go for a special, special thing to do in Mall Road. So, he said to me, cook this and this is your trial, first trial that you're alone and nobody will gonna help you to cook. Let me see if you can able to cook alone. If you already knew how to cook alone, like if you already like he will test me kung talagang may natutunan na ako doon sa mga napapanood ko sa kanya o itinuturo niya sa akin everyday na nagluluto siya. So yan guys, samahan niyo ako magluto at I will show you how Indian way to cook this kalabasa. Ang liliit, no? Tapos, kapag nagluto sila guys, ay labog na yung kalabasa nila. So, lalagyan natin ng oil. Tapos, pag naglagay sila guys ng oil, ay medyo madami. That's the thing talaga. Diyan na kayo. At, malikot ang ating camera. Ayan. Ayan. Lagyan natin ng oil. Medyo malikot ang camera. Madami din sila guys maglagay ng oil kasi ganun sila eh. Madami talaga sila maglagay ng oil. Ganun sila maglagay ng oil. Ayan guys. Ayan. Nagpapabulak ako ng milk ni Adi. Ayan. So, ayan guys. Ito naman guys yung nilagyan na natin siya ng we put already the oil. Ito yung mga masala na dapat natin ilagay first. Kung sa atin ang nilalagay natin ay bawang, sibuyas, or kamatis, sa kanila ilalagay muna to bago yon. So, ayan. Sisimulan ko na guys. So, ito munang inuuna, meti. Kasi medyo matigas to, sabi ni Daddy. This is the one first to put because this is little hard than to this one and to this one. Jira ito. Yan. This is Danya. Danya, I think so. Yes. Unahin natin to. Ayan. Lagyan na natin ng yun lang guys. Tatlong yun ang inilalagay for now. Tapos, hanap tayo ng let's use this one. Usog natin. Yan. So, lulutuin natin siya bago natin ilagay ang bawang sibuyas. See. Yan. Kailangan medyo ano siya guys. Yan. Ganyan no. So yon. So ito yung nilagay ko, ito at saka ito. Jira. Tapos itong chili at saka turmeric mamaya pa yan. Pag medyo luto na siya. I mean, pag luto na tong kamatis. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Sinusunod na rin niya sibuyas na yan. Ayan.
piyaj, and lasan. Guys, malinis ang kamay ko. Naghugas ako ng kamay, kaya kinakamay ko na lang siya. Kasi actually guys, bago ako magluto, ay naghuhugas muna ako. Para safe sa lahat ng mga hahawakan ko. So ito guys, ang mahalaga sa kanila ay kailangan lutong-luto yung mga bawang, sibuyas. Ayan, kailangan lutong-luto yan. Bago nila ilagay, bago mo ilalagay ito, kailangan luto ang yung sibuyas, as in brown siya. So pa-brownin natin to bago natin ilagay ang kamaris. Ayan. So, I will show you guys later kapag okay na yung kamatis. Ay, yung piyaj or onion. Kapag pwede na siyang lagyan ng kamatis. Ayan. So, ang ginamit kong onion ay 1 1/2. Tapos, itong tomato ay 3 pieces. Tapos, mga 5 ulo ng bawang. Not ulo, but, you know, pieces of bawang. Yun ang nilagay ko. So, ayan. Hintayin natin siyang mag-brown. Saka natin lalagay ito. So, I will show you guys later. Diyan muna kayo. Si Adi nga pala ay nasa school kasi 10:30, 9 o'clock ang kanyang pasok. And Adi, good news guys, si Adi, tapos na kanyang first exam. Yun yung pinaka-first exam niya, kumbaga, sa pasokang ito. May mga susunod pa. And we are so happy kasi of the result of the exam. Actually, his daddy is not expecting so much for Adi. Kasi nga, Adi is, kasi dito, syempre, they have the Hindi language na doon si Adi medyo mahihirapan. Kumbaga, dahil nga hindi naman siya lumaki at pinanganak dito. I mean, hindi siya pinanganak dito. And we are actually talking in English. So, he's not used to Hindi. So, yung mga ABCD ng Hindi nila ay Adi don't know yet. So, really, in the school, formally in the school niya lang natutunan talaga yan. And even dito sa bahay, yung naririnig niya lang na Hindi, yun lang, pero never naman siyang tinuruan. So, ano guys, nakakatuwa dahil, ang good news sa ating baby ay, si Adi ay, isa siya sa pinaka mataas yung grade sa kanyang exam. Kumbaga, at least kahit hindi siya talaga, kumbaga, masyadong sa Hindi, kumbaga hindi siya masyadong gamay niya ang Hindi. Pero the good thing and the good news there guys is medyo okay naman, natututunan niya. And mataas yung kanyang nakuhang exam. Siguro may mga mali, 1-2, 1-2, ganun. Mga 2 o 3 lang sa bawat subject. Pero okay yung result sa kanyang exam. Tapos, siya din yung monitor. Nakakatawa kasi siya din yung monitor of the class. Sa Pilipinas, ang alam ko kapag monitor, tagalista ng maingay kasi ng mga bata ko. That's how it is. Pero dito pala, yung monitor, yung parang ikaw yung pinaka-head of the class. Tapos, ikaw yung susundin ng mga kaklase mo. Parang, in short, parang president ka na rin ng class. So, ganun. Si Adi yun. So, nakakatuwa naman ang daming mga achievement ni Adi. Pagpasok niya, nakuha niya yung best neat and clean na bata. May award din siya doon. Tapos, ayun nga, naging monitor siya ngayon. Tapos, yung exam niya, guys, ay okay yung result. Kasi yung dadig talaga niya, iniisip niya, she thinking that Adi will never pass in this, can never be passed in this, in this school grade. He is thinking that Adi maybe come back into the same grade in the next year. But I think so. It's the result of the exam proved that Adi really, in a good place. I mean, okay siya. So, ayun guys, nakakatuwa lang dahil maraming mga achievements. Kahit na bago pa lang si Adi dito sa environment, lalo na sa Indian school. Ayun, medyo okay naman. Masaya, masaya. We are so happy talaga. Ang kanyang lolo, ang kanyang chacho, and ang kanyang daddy, syempre. Tuwan-tuwa na
malaman na ganun ang nangyari kay Adi. So, ayun, inspired naman siya pumasok. The good thing in Adi is hindi naman siya yung katulad ng ibang bata na mag-iiyak bago pumasok o di kaya pag nasa school na ay hindi magpapaiwan o iyak na iyak. Kasi may kaklase siyang ganun, umiiyak ayaw magpaiwan. Pero siya, hindi kami nahihirapan sa kanya. Kaya galing talaga. And si Adi talaga is may habit siya mag-aral. Kapag sinabi kong let's do your assignment, let's study, we will do it. And excited siyang gawin naman yun. And it helps also guys na may neighbor kami na nag-aaral din siya ng college. Lagi nandito sa amin. Let's first guys put this one. Kasi medyo brown na siya. Ikaw sa inyo. Ayan, brown na siya. Kaya kailangan ko na ilagay ang tomato. So, ayan, sabi ko nga sa inyo, si Adi ay actually nag-tutor din siya. In 1 month, ayun, si Mami actually ang nag-aano sa kanya, sa tutor. Nagbibigay ng bayad sa tutor. Gusto niya eh. Kasi din si Adi, minsan nung una-una guys, ayaw niya rin seryosohin. Medyo kapag nire-review namin siya dito sa bahay, ay ang sinasagot niya ay puro kalokohan, joke. Ang sabihin niya ay, pag tinanong mo, what is your name, what is your father's name, pag wala siya sa mood, ang sasabihin niya ay, potato ang pangalan, tapos goleria, potato goleria. So, ang pangalan ay potato goleria. Lahat, wala siya sasagutin ng tinong. So, ganun kapag nagre-review kami minsan at wala siya sa mood dito sa bahay. Pero actually, kapag dinala namin siya doon lagi doon sa magtuturo sa kanya, mas doon siya sumusunod kaysa sa amin. So, ayun, kaya nag-decide kami na ipa-tutor na lang siya. Kahit actually, kaya ko namang tutoran siya. Kaso nga, hindi siguro talaga siya makikinig. Medyo, siguro, pin niya na, sabi nga, napipin niya na medyo love siya, na medyo nai-spoil siya, hindi naman i-spoil. Kasi mag-isa, hindi rin ako marunong mag-spoil ng bata. Pero, napipil niya na mag-isa lang siya dito, siya lang ang baby namin. So, kaya lahat ng attention ay nasa kanya. Kaya kapag gusto niyang maging moody, gagawin niya yun. So, yun siya. Ayun ang gagawin niya. So, ang ginawa namin, nag-decide kami na pa-tutor na lang siya. And it helps din talaga. Lalong-lalo na, okay din yun, pa-tutor siya kasi nga, sa pagtuturo din ng hindi guys, kasi hindi ko rin naman alam ang hindi. So, yun na rin yun, para maturuan siya ng hindi. Sama-sama na. Tapos, ang ginagawa ko na lang sa bahay guys, pagkakadating, or kung may assignment, ako na lang nagtuturo sa kanya ng assignment, or nagre-review pa ng kaunti kapag kailangan pa ng review, ako na nagre-review sa kanya. Mga pagsulat-sulat, ayan, nagre-review ko sa kanya. Para masanay sa magsulat. So, ayun guys, ang achievement ni Adi so far dito sa India. Ano po pa kayo? Pag dito, babalitaan ko pa kayo sa mga magaganap kay Adi school. So, ayan. Ayan po, sa hindi nakakaalam siya yung aming taga-linis. Alam niyo naman dito sa India guys, na ang taga-linis ay hindi katulad ng sa Pilipinas na kasama mo sa bahay. Ang mga taga-linis dito sa India ay ano lang, parang type Canada ganyan. Per hour lang guys. 1 hour, 2 hours. Kung how much nila kayang matapos yung trabaho nila mag-spend, yun lang. So, ganun lang sila nag-spend. Hindi katulad sa atin sa bahay na sa Pilipinas na kasama sa bahay. So, ayan. Nadating siya sa umaga, tapos sa hapon din. So, guys, lalagyan ko ng turmeric at saka chili. Lagyan natin ng turmeric. Chili, konti. Tinidadi ng chili. Turmeric.
Ayan. Tapos lagyan din natin ng asin guys. Lagyan natin ng asin. Ayan. Sabi nila dito, kapag ang kamatis, kapag nilagyan mo ng asin sa kamatis, madaling maluto. So, kailangan paglagay ng kamatis, lagyan mo na agad ng asin. Tapos, ito ang tawag dito ay, ano ang tawag dito? Kalimutan ko na eh. May tawag dito si Daddy eh. Sa ano ito? Ayan. So, ito kailangan magmantika siya. Pumunta ang mantika sa ibabaw. At the time na pwede ko nang ilagay ang aking gulay. For today kasi guys, ito lang ang aming lulutuin dahil actually binili ito ni father-in-law medyo matagal na. Wala kaming maisip na luto dito. Kaya ayan, isa lang siya ngayon. Nasa kasama kahit ano. Sabi nga niya, lutuin ko na at baka masira pa. So, ayan, umalis si father-in-law. So, ako ang pinagluto niya. Kaya sabi niya, pagbalik ko, titingnan ko kung pasado ang luto mo. Nakakatuwa. Nakakatuwa si father-in-law. Tapos lagyan natin ng, nakita ko kasi si father-in-law nilalagyan niya nito, garam masala. Ayan, pangpadagdag ng lasa yun. Napadami ito. Sabi niya, lagyan ko din daw ng konti pepper. Lagyan natin ng konti pepper. Kunti lang. Kasi yung garam masala. Wala na konting turmeric lang medyo. Guys, kita nyo? Ibabaw siya sa, hindi ka sa. Ayan o, paibabaw na siya. Pwede na natin ilagay ang ating gulay. Ilagay na natin. Ayan. Haluin natin. Ilagay natin na. Asin ulit. Ayan. Ayan. Ayan guys. Ayan na siya, itsura niya. So, tatakpan natin yan. Simmer lang natin siya. Tapos mahina lang. Iba natin siya. Tapos hinaan lang natin ang apoy. Kaya lang natin siyang malito ng ganyan. Kaya ganyan lang kahina ang apoy guys. Yan. Yan. Mahayaan ko lang siya. Mamaya ko na yan babalikan. Kaya. So, babalikan ko kayo mamaya guys. Papakita ko sa inyo kung anong result ng ating niluto.
Yan. So guys, balikan natin yung ating niluto at ipapakita ko sa inyo ang itsura. So ayan, nakasimmer pa. Pero papatayin ko na yan. Kasi na-check ko na kanina, okay na siya. So ayan na siya guys. So ayan ang itsura niya. Talagang ganyan sila magluto. Kailangan labog, overcook, ganyan. Hindi katulad natin na half cook lang. So ayan po ang itsura na akin niluto. So hindi ko lang alam kung pagdating ni father-in-law ko okay na yan. Pero yan po ang aking niluto na kalabasa. So patayin na natin. At mamaya ay dadating si father-in-law. Patayin natin at mamaya ay pagdating ni father-in-law, check na natin kung okay na siya. Ayan. So yun lang guys, thank you po sa panunood at laging pagsama sa aking video. And hope guys you will subscribe and like and comment in my videos, in all my videos. Panoorin niyo po yung mga iba ko pang video na yung last video ko po ay nagawa ako ng chapati. Check niyo kung pwede na yung chapati kong ginawa. So, sa last video ko po yun, panoorin nyo po yun guys. So, maraming pong salamat lagi and lagi nyo tatandaan na mahal po kayo ng ating Panginoon. Thank you so much. Mabuhay and Namaste India. Thank you.